Bukod sa hindi makagawa ng schedule ang NBA dahil kay Lebron, base yan kay Commissioner na hanggang ngayon ganun pa rin kalupit si Lebron. Iniintay kasi ng NBA kung saang team mapupunta si Lebron para ilagay sa prime time dates. Matindi rin yung pangangailangan nitong si Commissioner. Ang isa pa doon, hindi alam kung matutuloy ang trade ni Kawhi. Mukhang si Brandon Ingram magiging sunod na Dalton Knecht dahil di umano, hindi pa rin ina-approve ng NBA ang trade at nasa 3 linggo na si Kawhi na na-trade paalis ng Clippers. Parang mahigit 1 buwan na ata rin eh. At nasa 2 linggo na rin mahigit na pinahinto ng NBA yung trade. Based pa kay Commissioner, pwede kasing ma-extend ang investigation kay Kawhi hanggang bago mag-umpisa ang season, bago mailabas yung verdict. Wala na rin magiging time no ng Raptors para makapag-ready sa training camp kung October or September pa nila ilalabas yung actual verdict dito kay Kawhi. Pero pwede namang magsimula no ng Raptors minus Kawhi. Kaso nga lang yung Clippers ang sanay dun. Base kasi sa mga write-ups, kailangan na di umanong i-cancel ng Raptors ang trade kay Kawhi. Mukhang gusto na rin ng NBA na i-cancel talaga ng Toronto yung transaction para hindi sila ang makakuha ng penalty. Gumawa kasi ng documentation yung Raptors na sila ang magbubuhat ng lahat ng penalty na pwedeng makuha ni Kawhi. Iba pa yung mismong Clippers. Pero ang mangyayari, pati yung penalty sa Clippers, mukhang Raptors ang makakakuha. Dahil ang Clippers, pwedeng ibigay sa kanilang penalty, i-void yung mga first rounder or second rounder nila. Pero dahil merong Kawhi trade na kapag na-approve yun, mababaliwala lang yung penalty binigay ng NBA. Dahil yung mga draft picks na nawala dito sa Clippers, mapapalitan lang din ng pinamigay nitong Raptors na multiple first rounder at multiple second rounder. Kaya parang walang penalty na nakuha ang team. Pwera na lang siguro na masuspend yung mga executive nila. Kaya kapag natuloy yung trade dito kay Kawhi, ang pinaka worst case scenario na lang na pwedeng makuha ng Clippers, mawala ng 1 taon yung kanilang executive. Pero yung mga draft picks na palitan. Kaya may sense kung gustong ipa-cancel ng NBA yung trade nitong si Kawhi papuntang Raptors. Pero ang Toronto kasi ang kailangan mag-cancel nun dahil kakaibang nila lang talaga itong si Kawhi. Ayaw di umano ng NBA na mangyari sa Raptors yun na sila ang makakakuha ng majority ng penalty kay Kawhi. Bukod pa na pwedeng masuspend or kaya maboid ang kontrata ni Kawhi. Ang maximum suspension pa 1 buong season. Bukod pa doon, kapag na-void pala yung kontrata ni Kawhi, mabovoid din yung bird rights niya. Dahil ang Raptors, meron na lang natitirang 6.9 million sa kanilang cap space. Mahihirapan silang ma-assign pabalik si Kawhi. Pero duda ko lang dito iniintay lang din kasi si Lebron na mag-sign sa ibang team tapos dun ilalabas yung verdict kay Kawhi. Kahina-hinala Based pa sa mga write-ups, kaya rin hindi ma-cancel ng Toronto yung trade para dito kay Kawhi dahil ibabalik sa kanila si Brandon Ingram. Mahigit 1 buwan na yung trade na yon at sigurado magkakaroon ng trust issue si Brandon Ingram sa team. Yung kay Dalton niya parang nasa 1 linggo lang din bago na-cancel yung trade. Bukod dun yung kay Brandon Ingram na 1 buwan. Pagbalik ni Dalton ng Lakers, nagkaroon na siya ng trust issue at hindi na bumalik yung dati niyang laro. Halos 1 taon nang iniimbestigahan si Kawhi pero ang lumalabas ngayon lang din nagsisimula after ng finals. Hindi rin kasi pwedeng lumagpas talaga si Kawhi or si Ingram sa salary cap dahil nakuha ng Raptors yung mga bird rights nila nung matrade. Kaya kapag na-void ang kontrata ni Kawhi sa Toronto, posibleng makalipat din siya ng ibang team at yun ang inaasahan ng NBA. Kaya bagay pala yung King Kawhi dahil king of under the table. Bukod sa aspiration deal na unang kaso ni Kawhi, bukod pa yung sinabi sa report na merong mga transaction ang Clippers at si Kawhi na hindi documented. Yun yung pangalawang kaso niya, dumagdag pa ng pangatlo. Dahil di umano iniimbestigahan ngayon ng mga auditor na meron pang 1 transaction si Kawhi sa isang company na hindi dinokumento. Mukhang nakakuha ng malaking bahagi ng maleta itong si Kawhi. Meron kasing unreported endorsement si Kawhi sa ibang company na hindi niya dineclare at mukhang tumatagal lalo yung investigasyon at lalong lumalabas yung mga off the table nitong si Kawhi ngayon. Dahil yung transaction na yon, ginamit yung image nitong si Kawhi para sa isang photoshoot na ginawa siyang parang si Groot. Pasok kasi yon sa name, images at likeliness or nil contract.
Sa tatlong kaso na yan na iniimbestigahan ngayon kay Kawhi, hindi pa rin ikinakancel yung trade ng Raptors. Baka sila pa yung madamay at sila yung paghinalaan na bakit nila gustong ituloy at baka masilip na merong ding deal na under the table si Kawhi sa Raptors. Andun pa naman si Tito Dennis. Si DeMar DeRozan naman na dapat potential addition sa Toronto na better option di umano kumpara kay Kawhi. At least walang kaso si DeMar at malinis yung track record, yun nga lang laging choke sa playoffs. Okay na yon kaysa wala. Oped kasi si DeMar na bumalik ng Toronto. Based naman ngayon sa report, ang Pistons ang naghahabol dito kay DeMar at tinitingnan na possible landing spot niya na addition na pwedeng kasama ni Cade Cunningham. Pero so far, wala pa kasing report tungkol kay Jalen Duren. Inuuna kasi yun ng Pistons at malabo rin kasing makuha ng Detroit itong si Kevin Durant dahil malaking package ang hinihingi ng Rockets. Mababa lang din ang risk na makukuha ng Detroit dito kay DeMar kumpara kay Kevin Durant at kay Kyrie. Pareho nga lang ding mid-range scorer yung dalawa kasama si Cade Cunningham. Pero meron naman sila mga role player na 3-point shooter. Ang Miami mukhang hindi na interesado kay DeMar at mukhang si Klay Thompson ang hahabulin. Pero padis pa rin sila dito kay Bradley Beal. Petics na lang ngayon bayad pa. Mukhang hindi nagmamadali si Beal na makakuha ng team. At mukhang mag-iintay na lang din siya ng team na contender na gusto niyang salihan by January. Kahit petics itong si Bradley Beal, meron pa rin team ang nagkakaroon ng interest sa kanya. Parang iniintay lang din ng iba mga free agent ngayon na pumirma si LeBron. Dahil nga si DeMar meron ding rights na pumirma sa mga team na contender dahil minimum contract lang din ang makukuha niya. At hindi yun tatama basta-basta sa tax apron. Kaya pwede siyang sumali sa mga team na contender at lagpas na sa tax apron para mailagay siya sa lineup. Ganon din si Bradley Beal. Mali pala, si Bradley Beal lang pala ang pwedeng sumali sa mga team na lagpas na sa tax apron na wala silang gagawin dahil below sa 14 million ang kontrata niya. Si DeMar DeRozan nga pala lagpas siya ng mahigit 14 million kaya kailangan munang gumawa ng transaction ng isang team na lagpas sa tax apron bago siya mapapirma. Panis talaga sila kay Bradley Beal Si Jordan Clarkson naman na involved sa isang gulo sa New York. Pinalabas silang dalawa ni Travis Scott na nag-umpisa di umanaw ang gulo na merong isang fan na pasikretong binibidyuhan itong si Travis Scott. So based lang sa report to parang reporter ng isang entertainment site yung nagbi-video dito kay Travis Scott. Ngayon parang naging 3B Entertainment na rin yung video na to pero NBA player kasi yung involved kaya pasok pa rin sa panggagatas yan. Actually, nadamay lang si Clarkson sa gulo kasi umawat lang siya sa grupo ni Travis Scott na binabato yung isang fan na nagbi-video sa kanila. Kaso si Clarkson sinama sa pinalabas sa club. Wala rin di umano naging issue kay Clarkson. Mukhang napanood lang ata ng mga guards at security na mahilig umamba si Clarkson kaya pinalabas na. At wala rin naman naging kaso si Clarkson, nadamay lang talaga siya sa naging gulo ni na Travis Scott at pinalabas lang ng mga security.